Good morning po sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Tayo muna ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa buong isang linggo, Lord, sa divine protection mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, narito po Panginoon kami, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos, dalangin ko po Panginoon, more wisdom. Panginoon, ay pagkalubo sa akin po, Panginoon. Kapangyarihan po, Panginoon, ang iyong ihayag ang iyong mga salita, O Diyos. Upang ito po, Panginoon, ay aming po maintindihan, O Diyos. Lord, dalangin ko, tulungan mo po ako, Panginoon. Kinukumit ko sa iyo, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos, ang aking pagtuturo, Panginoon, sa Sunday School po, Panginoon. Lord, itago mo ako sa iyong likuran ng cross, Panginoon. Ikaw ang makita sa buhay ko po, Panginoon. Ikaw, Lord, ang mamutawi sa aking mga labi po, Panginoon. Na po pa yung puro pagpapala at kaaya-aya, Panginoon, ang nalabas sa aking mga labi, Panginoon. Lord, dalangin ko po, Panginoon, hallelujah, sa umagang ito, Panginoon, ang aming mga kapatiran na wala pa rito, O Diyos, dalangin ko po, Panginoon, na i-convert mo, Panginoon, ang kanilang mga puso, Panginoon, ang araw na ito ay para sa inyo, Lord. Lord, salamat po, Panginoon, ang lahat ng ito, Panginoon, binabalik namin sa iyo sa pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Ako po, lubos ako nagpapasalamat sa Diyos na kami po ay nakarating muli dito. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. At ako po nagpapasalamat sa Diyos sa mga prayers po ninyo na kami ay matagumpay po, Panginoon. Matagumpay kami na kami ay muli yung makakasama sa umagang ito. Ang sabi nga ay wala kaming pasalubong. Ang pasalubong po namin ito ang salita ng Panginoon. Bubusugin kayo sa salita ng Diyos. Kung ano ang aming natutunan doon, ito po i-share din po namin sa inyo. Para po, yan po ang aming naibibigay para sa inyo. Okay, sa umagang ito po, ayan. Ang aking topic po ay shepherding ministry. Hallelujah. Ito po ay ang text po ay Psalms 23:1. The Lord is my shepherd, I shall not want. There are 2 points of shepherding ministry. Una po, mandate. Mandate is a command. Ito po ay kautusan na dapat po nating sundin, dapat po nating gawin. Dahil ito ay kinakailangan po na maisabuhay po natin ang mga kautusan ito. For example po, sa ating government, di ba po, no work, no pay. Sa school, no ID, no entry. No uniform, no entry. Di ba? Sa ating pong komunidad, may mga batas po tayo na dapat sundin. Di ba? Sa isang magulang, ano ang mandatory ng magulang? Kapag inutusan ng isang anak, dapat sumunod. Ayan po. Marami pong dapat nating matutunan. Ang mandate po ay isang utos. Pwede ka po, pag ikaw ay makapangyarihan, di ba? Mayor. Isang mayor. Kapag inutosan ka ng mayor, syempre, susunod ka kaagad. Siya ay makapangyarihan. How much more sa Panginoon? Di ba? Na mayroon pong mandato ang Panginoon. Mayroon pong mandate is command from God. Ayan po, sa ating po mababasahin po dito. Meron sa ating teksto po, sa John 21, chapter 21, verse 15 and 17. Kung kayo po ay may mga Biblia, samahan niyo po ako sa aking pagbabasa ng salita ng Panginoon. Ayan, akin pong babasahin. Verse 16. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, niibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam niyong mahal ko po kayo. Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. So tayo po yun, kayo po yun, yung mga batang tupa. Nakalagay po dito. Saan yung po nga inatasan na lingkod ng Panginoon? Karapatan po namin, obligasyon po namin, responsibilidad po namin na kayo ay pakainin ang salita ng Panginoon. Kailangan po yun. Kumbaga diba, ang sabi, tinanong siya ni Simon Pedro, tinanong siya ng Panginoon, Simon Pedro kung mahal siya ng Panginoon. Ang sagot niya, opo, Panginoon.
Sa paglilingkod po natin sa Diyos, ang mandatory po ng Panginoon ay unang love Jesus. Pakamahalin po natin ng buong puso ang ating Panginoon. Ito po ang kanyang supporting verse sa Matthew 22 verse 37. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip. Yan ang pinakamahalaga. Yan ang pinakamahalaga na utos ng Panginoon. Yan po, bilang isang anak ng Diyos, una po, yan yung pagmamahal natin sa Panginoon. Pakaibigin po natin ng sobra, ng mas higit pa sa lahat. Dahil kung sa buhay po natin, wala pong iba ang ating pakamahalin kundi ang Panginoon. Una po ang Diyos, pangalawa na po ang pamilya, pangalawa na po ang kaibigan, lahat po. Dahil po ang Panginoon ang Diyos po kung papansin po natin, namatay siya sa krus. Nagpakamatay siya sa krus dahil po sa ating mga kasalanan. Ganun po tayo kamahal ng Panginoon. Tinubos niya po tayo. Kaya po dapat po ang ating pong isukli po ay ang tunay na pag-ibig sa ating Panginoon. Napakahalaga po yun bilang mandatory ng Panginoon, pakaibigin po natin ang Diyos ng buong puso. Noong verse 17 po, muli siyang tinanong ni Jesus, Simon Pedro, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon, alam niyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Normally po talagang ito po ay kailangan namin na kayo po ay alagaan, arugain, malasakitan sa lahat ng bagay. Ito po ay nagagawa po namin sa inyo. Example po, alagaan namin kayo. Halimbawa po sa mga emergency po, di ba? Kahit anong oras po, nandyan po kami sa inyo. Yun po ang pag-aalaga namin sa inyo. Anytime. Kahit mga anong oras po, kahit ating gabi po, pag tinawagan niyo po kami, nandoon po kayo. Nandoon po kami sa inyo. Yan po ang pag-aalaga namin sa inyo. So sa amin bilang mga pastor, na kami po ay may karapatan na kayo ay alagaan namin. Pakainin namin sa salita ng Panginoon, ayon doon sa tama na ating dapat lakaran sa Panginoon. Sa buhay po natin, kailangan po natin matutunan po natin na tayo po ay lumakad doon sa tamang kalakaran sa panuntunan ng ating Panginoon. Di ba, tinanong siya uli ni Jesus, tinanong uli siya ni Simon Pedro, pangalawang tanong na po niya yun. Mahal mo ba ako, Pedro? Ang tugon ni Pedro, opo, Panginoon. So, ganun po kamahal niya ang Panginoon. Dapat po tayo ganun din po katulad ni Pedro. Na hindi po siya nag-atubili po na sagutin, opo, Panginoon. Nandun po agad ang response ni Pedro. Dapat po tayo ganun din po tayo. Kapag mahal po natin ang Diyos, kailangan sundin po natin ang mandatory ng Panginoon. Kung ano ang kautusan ng Diyos, dapat sundin po natin yun. Buong puso, bukal sa puso po natin ang paglilingkod sa Panginoon at pagsunod sa Kanyang kautusan. Ang sabi nga, ang pagpapala po ay ang pagsunod sa Panginoon. Tandaan po ninyo, yung pusong mapagsunod sa Panginoon, may reward ang Diyos sa bawat isa sa atin. Sa verse 17 naman po, sabi dito, pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot dito si Pedro. Siyempre, una, pangalawa, pangatlo. Tinanong ulit siya ng Panginoon, naninigurado ang Panginoon kay Pedro. Naninigurado ang Diyos sa inyo, mga kapatid. Mahal niyo ba ang Panginoon? Amen. Amen. Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng Panginoon, mahal mo ba ako? Sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam niyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. 2 beses po ang sabi ng Panginoon. Una, sa verse 16, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Ito po yung mga bago pa lang nakakilala sa Panginoon. Ito po yung pangalawa naman tanong niya. Tinanong naman siya uli ni Jesus, si Pedro.
Kung ba naninigurado talaga siya na bukal ba sa puso ang kanyang pagmamahal sa Panginoon. Tugon po ni Pedro, "Opo, Panginoon." Ang sabi niya, "Mahal ko kayo." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakainin mo ang aking mga tupa. Pakatandaan mo, nung bata ka pa, ikaw ay nagbibihis sa inyong sarili. At pumupunta ka sa kung saan gusto mo. Ngunit pagtanda mo, iunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo gusto." Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano mamamatay si Pedro at kung paano niya lulalhatiin ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Maliwanag po ang sabi ng Panginoon. Hindi ko po ito salita. Ito mismo sa banal na kasulatan, sumunod tayo sa akin sa Panginoon. Kaya po tayo, mga anak ng Diyos, responsibilidad po natin, karapatan po natin, obligado po tayong sumunod sa Panginoon. Diba, si Simon Pedro, talagang grabe po. Maging katulad po tayo ni Pedro, na talagang buong puso ang paglilingkod sa Panginoon. Sa buhay po natin, marami po mandate, command. Minsan, inuutosan tayo. Dapat po sumunod po tayo. Dahil ang sabi ng Panginoon, "Sumunod kayo sa akin." Kami po bilang itinalaga ng Panginoon, kung ano po ang pinapagawa ng Panginoon, pinaparating lang namin po sa inyo. Hindi po namin ito kagustuhan, ito'y kagustuhan ng Panginoon. Nire-reveal po sa amin ng Diyos, hindi po namin ito kagustuhan kung sino ang dapat sa task ng po na yan. Kung baga may sinasabi po sa amin ng Panginoon kung sino ang karapat-dapat sa mga task na binibigay ng Panginoon. Kaya po, maliwanag po ang sabi ng Panginoon, "Pakainin mo ang aking mga tupa." Pakakainin namin po kayo sa salita ng Panginoon. Doon sa kaparaanan, sa paglago sa ating espiritual. Sa buhay po natin, marami minsan tayo na minsan nanineglect po natin. Nakatandaan po niyo mga kapatid, ang paglilingkod sa Diyos. Kaya po lahat po ng ating mga mandate from God, sundin po natin ito. Kami po instrumento lang para ipahayag sa inyo, ipaabot sa inyo, ituro sa inyo ang salita ng Panginoon. Para po lalo po nating maintindihan ang paglilingkod natin sa Panginoon. Ano ba ang purpose natin, di ba? Tayo ay makakamit ng buhay na walang hanggan. Paano tayo makakamit ng buhay na walang hanggan kung di tayo po sumunod sa pinapagawa ng Panginoon? Paano po natin makarating tayo doon sa langit kung dito pa lang sa lupa, hindi tayo sumusunod? Kumbaga, binibigyan pa po tayo ng chance ng Panginoon, sumunod po tayo. Diba, si Pedro 3 beses, tinanong siya ng Panginoon. Ang tugon ng Panginoon, "Pakainin mo ang aming mga tupa." Kami po ginagamit ilang instrumento ng Panginoon para po ipahiwatig sa inyo, ipahayag ang katuruan na aayon sa kalooban ng Panginoon. Na aayon na kung saan maging malinaw ang ating direksyon, maging malinaw ang ating kaisipan at maunawaan natin kung ano ba ang purpose ng Panginoon sa buhay natin. Hallelujah. I-sustain po natin at pakamahalin po natin ang mandato ng Diyos sa buhay natin. At tayo po ay mga tupa ng Panginoon. Hallelujah. Kaya naman pong sundin po natin ang lahat na pinapagawa ng Panginoon sa atin. Number 2 po, motivation. Motivations as a reason for doing something. Isang rason para gawin natin ang mga bagay para sa ating paghakbang. Ayan, sa ating supporting verse po, 1 Corinto 13, verse 4 and 7. Akin pong babasahin. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang, at mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili,
hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Masakit, di ba? Masakit ang salita ng Panginoon, matalas. Kaya kung atin pong tanggapin yung mga salita ng Panginoon, atin pong ma-overcome ito, magtatagumpay po ito sa ating buhay. Sa buhay po natin, marami po tayong i-motivate. My talent is motivation. My ministry is my motivation. Strengthening faith, palakasin po natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Motivation din po yun. Kung ikaw ay nanghihina, palakasin mo ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Kung ikaw may talent po natin ay binigay ng Panginoon, i-motivate po natin ito. Kung ano po ang ating kaloob sa ministry, ito po ay ating pagyamanin. Kung ano po ang karapat-dapat na gawin sa church, i-motivate po natin ito sa ating mga puso. Hallelujah. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin. Hindi mayabang. Dapat tayong mga Kristiyano ay wala na po ito. Sikapin po natin ang mga bagay na ito na mawala sa sarili natin. Dahil sa pagsunod po natin sa salita ng Panginoon, kung saan babalikan natin sa unang ating pinag-aralan, kaya natin gawin ito. Hindi po ito mahirap gawin dahil mahal mo ang Panginoon. Di ba kapag mahal mo ang isang tao at gagawin mo, ipapakita mo sa Kanya? Di how much more sa Panginoon? Ang mga mandato ng Panginoon, gawin po natin ito. Dahil kapag mahal mo ang Panginoon, hindi po mahirap gawin ang lahat ng mga ito. Hindi mainggitin, hindi mayabang, may mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali. Tayong lahat, hindi ko po ini-excited ang sarili ko. Meron po tayong ganito. Minsan, aminin po natin, meron po tayong magagaspang na pag-uugali. Sa pananalita, meron po. Dapat po pakaingat po tayo sa pananalita. Bilang isang Kristiyano, dapat nandun po yung humble heart, mapagpakumbabang loob. Ang lahat ng lumalabas sa ating mga labi, dapat kalugod-lugod sa Panginoon. Kalugod-lugod at kaaya-aya sa Diyos. Di ka magagaspang. Grabe ano? Ang salita ng Panginoon matalas. Talim, parang talagang nag-aasa-kaso-kasuan natin. Yun ay layunin ng purpose ng Panginoon yun para mabago ang ating buhay. Di ba katulad tayo ni Jesus, to be like Jesus, to be a follower of Jesus, dapat ganun tayo sa Panginoon. Walang masasabi sa atin. Kasi alam niyo mga kapatid, kapag once na tayo nagkamali, ano agad ang nasasakalsip ang Panginoon? Yan ba ang anak ng Diyos? Yan ba ang mga born again? Di ba si Lord agad ang nasasaktan? Kasi nandito pa sa puso natin ang mga magagaspang ng pag-uugali. Tanggalin po natin yun. Yung mainggitin, mayabang. Dapat sa paggalaw natin, hindi yung dapat pino tayo sa paggalaw. Hindi iba yung raskal, ganon. Kahit saan man tayo mapunta, lalo higit sa labas. Kasi pag sa church, pwede, ano ka lang, parang kang banal. Ano, di ba? Pero pag nasa labas ka, dyan po makikita kung ano ang pag-uugali ng isang Kristiyano at hindi. Dapat po, kahit nasa labas po tayo, ganun pa rin po tayo kung ano ang nasa loob, doon din po tayo sa labas. Ipakita po natin na tayo ay sumusunod sa salita ng Panginoon. Sumusunod tayo. May pagbabago tayo. Diba? Paano tayo makakadala? Kaya mismo ikaw, walang pagbabago sa sarili. Ano makikita siya yung modelo? Ano makikita siya yung example? Na mismo tayo mismo ay walang pagbabago sa buhay natin. So, dapat po mawala na po sa atin yung mga karakter na ito. Dahil may purpose ang Panginoon, kaya niya ay sinulat yung mga salita nito para po tayo ay ma-renew, mabago ang ating kaisipan, ang ating pananalita, ating paggalaw, ating pag-ano sa ating kapwa. Ayan, dapat mo bago yun lahat. Diba? Ang sabi pa dito,
hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Tandaan po natin, kapag kayo meron pa kayong sama ng loob sa inyong kapwa, hindi po kayo makakaakyat sa langit. Dahil nandito pa po yung puso na hindi mapagtanggap. Maliwanag po ang sabi ng Panginoon dito. Maliwanag po ang sabi ng Diyos, hindi natutuwa ang Panginoon sa mga masasama. Natutuwa ang Diyos sa mga mabubuti. Tayo yun, mabubuti tayo mga anak ng Diyos. Kapag sinunod po natin ang mandatory ng Panginoon. Mandate is a command from God. Kung sa makasalibutan, maraming mandatory. Tayo rin po, maraming mandatory tayo. Hindi lang iisa, marami. Sundin po natin, unang-una po ang mandatory ng Panginoon. Love Jesus, pakamahalin po natin ng Diyos. Yan po ang napakahalaga. Kapag mahal po natin ang Panginoon, ang daling gawin ang mga bagay na pinapagawa ng Panginoon. Kapag po ang puso natin ay mapagtanggap, madali mong gawin yun. Madali pong gawin. Madali pong aksyon ang dapat natin gawin dahil nandito po sa puso natin ang Panginoon. Hindi natutuwa ang Panginoon sa masasama. Sa halip ay nagagalak siya sa katotohanan. Ayan. Tayo yun mga kapatid. Meron pa po tayong oras, meron pa tayong panahon para ibigay natin ng todo ang paglilingkod sa Panginoon. Ang sabi nga, Kristiyano ka na rin lang, itodo mo na. Itodo na natin. Nakakilala ka na rin lang sa Panginoon. Sagad-sagarin na po natin. Huwag po yung half. 100% po na ipamuhay natin ang salita ng Panginoon. Ipamuhay natin na ayon sa kanyang kalooban. Diba? Kaya po hindi po mahirap ganito mga bagay na ito kung susundin po natin ang lahat ng nakasulat dito sa Bible. Kung pansin na natin, di ba? Grabe ito yung mga pag-uugali. Lahat tayo mayroon ito. Aminin po natin. Lahat tayo mayroon ganito. Noong hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. Pero kapag nakakilala tayo sa Panginoon, unti-unting tatanggalin ng Panginoon yan. May proseso po yan. Hindi po tayo mananatili na ang ugali po natin ay bad. Dapat doon tayo sa good. Kasi nandito na si Lord sa buhay natin. Kasi ang Panginoon na ang pinamumuhay natin. Tayo ay mga follower ni Jesus. Kaya dapat makita sa atin ang tunay na tagasunod ng Diyos. Diba? Tayo ay mga tupa. Tupa tayo ng Panginoon. Kaya dapat nating sundin. Diba? Ang sabi sa pinakahuli, sa una nating binasa, sumunod kayo sa akin. Hindi kani-kanino, sa Panginoon lang po tayo sumunod na ipinapagawa ng Diyos. Kaya po napakahalaga po ang motivation sa ating buhay. I-motivate po natin ang lahat po na hindi pa po ang lahat po sa buhay po natin ay hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. I-motivate po natin po yun. Dahil napakahalaga po ang motivation, ang mandate bilang isang lingkod ng Panginoon. Sa buhay po natin, marami po tayong pinagdadaanan. Marami po tayong pinagdadaanan. Subalit po, ang sekreto po, sundin lang natin ang kalooban ng Panginoon. Sundin po natin ang ating pinag-aralan kanina. Mandate is a command from God. Motivation, ito po ang rason. Isang rason po na napakadali pong gawin kapag nananatili sa iyo ang salita ng Panginoon at nanatili ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Hindi mahirap gawin po ito. Napakadali pong gawin. Dahil mayroon po tayong conviction. Dahil nananatili na ang habag at biyaya at ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Marunong na po tayong mapagpakumbabang loob. Marunong na po tayong mapagmahal sa kapwa. Marunong na po tayong mahalin
Ang hindi karapat dapat mahalin po natin yun. Kasi ang sabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kaaway. Mahirap gawin yun kapag wala ka sa Panginoon. Pero kapag nasa Panginoon ka, ang sarap mahalin, pinagpipray mo pa siya para maligtas, para makilala sa Panginoon. Di ba? Ganon tayo mga Kristiyano. Meron tayong karakter na forgiveness. Di ba? Meron po tayo kasi nandito na si Lord. Alam niyo mga kapatid, ang sarap po kapag naglilingkod ka sa Panginoon. Dahil mawawala ang lahat. Ang salita ng Panginoon hindi mawawala. Ang salita ng Panginoon hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailan naman. Tandaan po natin ang Bible talaga. Sa pagbabasa po natin ang salita ng Panginoon, doon po tayo binabago ng Panginoon. Magbasa po tayo ng Biblia. Yan po lagi namin, isa pong mandatory din yan, na isang Kristiyano na pagbasa ng Bible. Read the Bible every night, every day. Lahat po, gawin po natin yon. Ang sekreto po para tayo mabago ng pag-uugali natin sa Biblia. Dito po tayo babaguhin ng Panginoon. Kasi sa pagbabasa po lang natin, nagkakaroon pa ng conviction. Ayaw nga Lord, hindi po dapat gawin ito. Kasi anak mo na ako. Kasi ikaw na ang pinamumuhay ko. Hindi na kung sino-sino. Hindi na kung sinong Panginoon pa. Kundi ikaw lamang ang Panginoon. Diba? Kaya po, ang encourage ko po sa inyo ngayong umaga. Isabuhay po natin ang ating mga narinig. Dahil ito po, ang mensahe po ito ay narinig. Ito rin po ang aming nakuha doon sa convention sa Cebu. Yung speaker po nito ay si Pastor Sam, Reverend Sam Hari. Foreigner po ito. Kaya po kami binibigyan ng Lord ng wisdom. Puro English speaking po yan doon. Pero kapag mahal ka ng Panginoon, bibigyan ka ng Panginoon ng karunungan, kaalaman para maunawaan mo ang salita ng Panginoon. Ito po'y pinapaabot namin sa inyo. Gusto po namin kung anong nakainan doon, pakakainin din namin. Akma po sa ating pinag-aaral ngayon, pakakainin namin kayo ng salita ng Panginoon. Pakakainin namin kayo na kung saan lalo pang tumatak, tumibay, lumakas, lumago, mamunga ang ating pananampalataya sa Panginoon. Yan na naman po sa ating Kristiyano, ang napakahalaga po, unang-una ang pagmamahal natin sa Panginoon. Pakamahalin natin ang higit sa ating buhay. Higit pa sa lahat. Diba? Kung babalikan natin ating mga teksto, diba? Maliwanag ang sabi dito, pakamahalin mo ang Panginoon ng higit sa lahat. Hallelujah. Ang dalangin ko po ngayong umaga sa akin po naipahayag, na ituro na salita ng Panginoon. Matutunan po natin ito. Isang puso po natin ito. Ipamuhay natin, i-apply po natin. Madali lang po itong gawin. Yun nga yung sinasabi ko. Paulit-ulit kong sinasabi, sundin natin ang mandatory ng Panginoon. Sundin natin ang kautusan ng Diyos. Sundin natin ang buong puso. Maluwag sa puso. At i-motivate po natin ang lahat ng ating anong mayroon tayo. Kung anong mayroon tayong pinagkaloob sa atin ng Panginoon, i-motivate po natin ito. I-motivate po natin ito. I-exercise po natin ito. I-sustain po natin ito, mga kapatid. Dahil po, sabi nga dito na ang makakatiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Maliligtas po tayo, lahat po tayo, kapag patuloy po nating sundin ang kalooban ng Diyos, sundin ang kanyang kautusan, sundin ang lahat na ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Sundin ang kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Tayo muna yung manalangin. O amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa katatapos lang, Panginoon, ng kapahayagan ng iyong mga salita, sa katuruan ng iyong mga salita. Lord, ang dalangin ko po, Panginoon, sa aming mga pinag-aralan, Panginoon. Lord, dalangin ko, Lord, na ang mandatory mong Panginoon, ito, Lord, aming masunod, Panginoon. Sundin namin ito po, Panginoon, aayon sa iyong kalooban po, Panginoon. Maging o Diyos, ang motivation, Panginoon, sundin namin ito, Lord. Motivate namin, Panginoon, kung anong mayroon kami, Panginoon. Kung anong pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, i-motivate namin ito, O Diyos. Dahil ito po, Panginoon, ang way, Panginoon, sa paglago, Panginoon, ng aming buhay spiritual, Panginoon. Lord, dalangin ko po, Ama,
Patuloy mo po kami, Panginoon, baguhin. Lord, ano pa man, Lord, ang nakikita mo sa amin, Panginoon. Tanggalin mo ito, Lord. Alisin mo ito, Panginoon. Maging katulad mo kami, Panginoon, to be like Jesus, to follow Jesus, Panginoon. Lord, yan lang po, Panginoon, ang hangarin namin, O Diyos, na Ikaw, Panginoon, ay makasama namin sa buhay na walang hanggan. Salamat po, O Diyos, at ang dalangin ko po, Panginoon, may apply namin, Panginoon, ang lahat ng aming narinig at ang aming katuruan, Panginoon. Maisabuhay namin ito, Panginoon. Maisapuso namin ito, O Diyos. Maitatak sa aming kaisipan at maipunla sa aming mga puso, Panginoon. At ito po, Panginoon, ang daan upang lumago, magpatibay ang aming pundasyon sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Father in heaven, we thank you so much. We thank you, Lord. We thank you for your goodness. We thank you, Lord, for your faithfulness to every one of us, Panginoon. Lord, I give you praise. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ng Diyos. Hallelujah.